yung elbow niya. Stock size lang din, 25 or 22 mm. Yung canister mismo. Yung canister guys. Gaan-gaan din naman siya, di naman siya masyadong mabigat. Ito yung elbow. So sa pagsasalpak ng pipe guys, ayan. Jojokolatin mo lang yung dalawang nut na yan na 10mm ata. Lugan na mismo. Guys. Lugan na. So kunin nyo muna itong dalawang nut na 10mm dito bago nyo baklasin yung dalawang 14mm sa may mismong pipe. Ayan, kuha na yung dalawa. So ganito yung diskarte. Sinenter stand ko tapos ayan, naka side stand siya. Dito makikita nyo naman yung ayan yung dalawang bolt. Ayan. So dito nyo na lang tignan yung mga bolts pagka babaklasin nyo na or luluwagan nyo na sila. So ayan, dito nyo sila tignan para pagka sa pagkasuksok ayan dyan, mahuhuli nyo naman dyan. Next naman is itong dalawang 14mm. Lalayan nyo na lang itong pagkukunin nyo na yung last na bolt mas malalaglag. So lalayan nyo na lang. So itong gasket nyo dyan, kukunin natin yan, ilalagay natin sa elbow ng aftermarket gasket. Pagka kukunin nyo yung pipe nyo, pag magbabaklas kayo ng pipe, dapat malamig, no? Malamig yung makina pati yung pipe. Huwag kayong magpapalit dahil hindi lang dahil mainit, no? Dahil mabibilog yung mga bolts, so dapat malamig talaga, hindi mo pa nagagamit. So I suggest na siguro pagpahingayin mo muna ng 1 or 2 oras yung motor mo pag ginamit mo siya kung magbabaklas ka ng pipe. And if ever involving sa mga bolts, dapat malamig para hindi nabibilog. So ayan. So bago natin lagyan ng gasket to, no, lagyan natin ng konting high temp na grasa itong gasket, no. Pampatikit na din kasi ito, idikit din mismo sa may dito sa pabilog. Ayan, dito siya. Ayan, salpak na natin. Walang gasket. Wala kasing gasket guys. Yung elbow nagpa-backfire. So iwas backfire na yun. And pag may backfire kasi yung nakahulog, magkakasungaw. Hindi natin yung spoon. So lagyan nyo ng gasket. And kung mas maigi, kung may gasket maker kayo, lagyan mo. Pak na yung elbow. Ano naman nasa yan? Goods naman. So pak na natin ang canister. Ipitan nyo na. Tapos muna lang. So pak na natin. Guys, nakasalpak na yung pipe natin, i-idle start lang natin, then mag-reset na tayo ng ECU. So sa pagre-reset ng ECU, kailangan mo lang is ito. Tanggalin mo yung cover niya, tsaka itong mismong battery cover. Screwdriver lang naman yan. Tapos kalsuhin mo na lang dito pagka ayaw lumabas. Then matatanggal na siya. Iangat mo lang, then ayan na siya. So ito yung target. So sa pagre-reset ng ECU ng mga Honda Click natin, ito. So itong brown pati green na wire na to, magkatabi sila, ayan. Brown pati green. So i-jump nyo lang tong improvised na jumper natin. Gawa lang to sa paper clip na binalatan. So i-jump natin. Guys. So i-jump mo lang. Ayan, ganyan. So
So, pagka ganyan, yung next natin na gagawin. So, after masalpak ng improvised jumper natin, tumungo na tayo dito sa ignition natin. So, bago mo buksan yung ignition, no? So, piga ka lang sa throttle, full throttle, tapos on mo yung ignition. Ayan. So, magbiblink yan. Ayan, mabilis. Ayan, tapos pag nagbabagal na siya, ibig sabihin yan, okay na. Na-reset mo na yung ECU. So, pwede mo nang bitawan yung throttle at bagutin yung jumper natin. So, balik lang natin mga pinagkakalas natin, no? Yun. Balik na lang natin itong battery cover natin. And okay na. So, pwede na natin siyang i-idle and cold start ng 5 to 10 minutes, no? Para masunog yung mga oil seals, gaskets, and mga bagong fiber ng pipe natin. So, gawin natin yan. So, cold start. Hand pipe or Racing Monkey HUN pipe sa Honda Click version. Good. So, tayin na natin siyang ganyan for 5 to 10 minutes and pwede natin i-off yung ignition. So, ayan yung video natin para sa Racing Monkey HUN or hand pipe installation natin sa Honda Click version 2. Siguro itong silencer, gagawan ko na lang to na shorts, no? Na cold check with and without silencer, no? And ayan, no? So, I hope, no? Na nagustuhan nyo yung video natin ngayon na nag-install tayo ng hand pipe and kung paano mag-reset ng ECU if ever man kailangan mo. So, yun lamang guys. Till next time. Peace and ride safe. Stay safe everybody.